Nadine's POV. Madami-dami din itong in-order ko ngayon. Konti lang kasi ang kinain ko kagabi dahil bigla akong kinabahan saka parang may nakita akong tauhan ni Gago. Pakaramdam ko may nagmamasid sa akin. Agad din naman akong umuwi pagkatapos namin kumain ni Carlo. Isang movie pa lang natapos ko nang may nag-doorbell ulit. Hindi ko pa ito pinansin noong una dahil wala naman akong in-order. Dahil busog pa ako't saka walang ibang nakakaalam nitong unit ko. Muling tumunog ang doorbell kaya wala akong nagawa kung hindi silipin kung sinong nasa labas. Oh, ibang delivery guy na naman. Pero parehas pa rin kanina, naka-mask ito, naka-shades at naka-cap. Who's that? Tanong ko pero hindi ko binuksan ang pinto. I heard him cleared his throat before he answered me. Delivery for Miss Samaniego? Sagot nito sa mababang boses. Again? Lintik, sino ba yung Samaniego na nakatira dito sa building? Sa pagkakaalam ko, akong first user nitong unit. Bago pa ito nang binili ko. Miss Samaniego? Delivery for you, ma'am. Magalang nitong sabi. Naman gusto ko mainis pero hindi naman pwedeng basta na lang ako mainis sa delivery guy. He's just doing his job. Wala akong choice kung hindi buksan ang pinto. I'm not Miss Samaniego. And I didn't order anything, bungad ko sa kanya. Pero ma'am, ito po yung nakalagay sa order. Pinakita niya sa akin ang pangalan at address. Nadine Samaniego, NDC Towers, Flat 769, Makati City. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Paano nakapag-order ako na hindi naman ako tumawag kanina? Sa amin po kasi i-charge ma'am kapag hindi mo tinanggap ang order. Malungkot nitong sabi. I don't know if it's true but I felt bad for him. Wala pa naman sana akong balak na tanggapin kasi hindi naman ako nag-order. Ganyan bang policy ng mga delivery? Please ma'am, tanggapin mo na to. Mapapagalitan ako ni baby. Who? Medyo napalakas pa yung boses ko. Baby native chicken po ma'am yun. Yun ang codename ng manager namin. I noticed that he's laughing dahil yumuyugyug ang balikat niya. Is he joking or what? Wala akong choice kung hindi tanggapin. Kawawa naman siya kung sa kanya ma-charge ito mga pagkain na hindi ko naman in-order. Shit, dinig kong mura niya, kaya tumikwas yung kilay ko. Pakpak ng manok po yung dala ko ma'am. Chicken wings inasal po. He's weird. Weirder than the first delivery guy. Para may sapak si kuya at sa kakaboses niya pa si Luke. Pinaghintay ko muna siya sa labas dahil kumuha ako ng pera pang tip. But I made sure that my door was closed. Baka kasi nagpapanggap lang ang lalaking yun. Mahirap na. Malaki pa naman ang katawan niya. Baka mahirapan akong patumbahin siya. 200 for you. Thank you for the service. Sumaludo pa to sa akin. Napansin kong relo niyang Rolex. Talaga bang delivery guy na naka-Rolex? Siguro nakangiti sa likod ng mask niya kasi halatang gumagalaw yung balikat niya. You're welcome, Miss Samaniego. Pakabusog po kayo. Ayaw ni baby. Ay manager namin na magutuman ang customer namin. Tumango lang ako sa kanya dahil nawiwerduhan ako. Salamat sa tip ma'am, may pambili na ako ng gatas. Nagpasalamat din ako sa kanya at saka tumalikod. Sinilip ko siya sa peephole at nakita kong kinuha niyang cellphone niya at may tinawagan. Sosyal naman ang delivery guy, naka iPhone 12. Uso na talagang mag-sideline ngayon ng delivery. Tingnan mo si kuya, naka iPhone 12 na, naka Rolex pa. Yayamanin? Wala akong ginawa buong araw, as in literal na wala. Nakahilata lang ako sa sofa, nanonood ng movies, hanggang sa mapagod at makatulog ako. Kinagabihan, hindi na ako nagpa-deliver ng pagkain dahil marami ako natirang pagkain kaninang tanghali, iinitin ko na lang. Pero bago ko pa man mainit ang pagkain ay may nag-doorbell na naman. Please lang, huwag naman sanang delivery ito ulit. Magdududa na talaga ako kung delivery na naman to. Hindi nga ako nagkamali, it's another delivery guy. Leche, sino bang nantitrip sa akin dito sa unit ko? Ilang beses na itong nag-doorbell pero hindi ko pinabuksan. Bahala siya maghintay, pero ang kulit din, ayaw talagang tumigil. Naisip ko nang sinabi ng isang delivery guy, kaninang tanghali na sa kanila i-charge kaya siguro persistent si kuya na maibigay ito sa akin. Nakonsensya patuloy ako. Nakakainis. Ayoko sanang buksan.
Kaso nakakaawang mukha niya at saka mukhang delivery guy na talaga. Good evening po ma'am, magalang itong bati sa akin. Delivery po para kay Mrs. Samaniego. Hindi na ako nagtanong kung kanino galing dahil pareho lang din ang isasagot ng mga ito. Hindi nila alam. Dahil mukhang kawawa si kuya, medyo malaking tip ang binigay ko kumpara doon sa dalawa kanina. 500 for you kuya. Thank you. Kita ko natigilan to. Ang nakapagtataka lang dahil yung dalawa kanina may mask pero si kuya wala. Nakakap lang siya. Ma'am, pwede po bang picturean kayo? Proof lang po na natanggap niyo yung order. Magalang pa rin napakiusap ni kuya. Picture? Parang sa Lazada at Shopee lang yun ha. Pati pala sa food merong picture. Pinagbigyan ko na lang para matapos na. Ma'am, salamat po sa dagdag na 500 ha. Malaking tulong po ito sa amin. Dagdag? What does he mean? Ngumiti pa ito sa akin at tila nahihiya. Salamat po talaga sa inyo ma'am. I was touched by his simple words. Kung sa akin parang wala lang 500, sa kanya pala, malaking tulong na. Wait kuya, kumuha ako ng pandagdag. Here, take this. Dinagdagan ko ng 2,000 ang tip niya. Kita ko naluluha pa ito kaya ngumiti ako sa kanya. Kahit naman maldita ako, I have a soft heart for less fortunate people. Pagkatapos umalis ni kuya, kinain ko na din yung dineliver niya. In fairness, masarap yung mga food na dala nila sa akin. Salamat sa nangtitrip kung sino ka man. That night, I slept with a happy heart. Kahit papano, nakalimutan ko mga nangyari sa akin. I just hope, tomorrow or the next day, may good news na si attorney. I'm gonna miss my family but life is like that. There are things na hindi natin kontrolado. Kailangan ko muna magpakalayo-layo para makapag-isip na maayos. Baka hindi talaga ito para sa akin. See you soon, Paris. Good evening, Mommy. Masayang bati ko kay Mom. Just now I came home from my days of hibernating and doing nothing. The next day after I received food deliveries from unknown person, I decided to leave my unit. Ayoko naman ng titrip sa akin at naawa din ako sa mga riders kung hindi ko tatanggapin ang delivery. So better I leave my unit. Sinabihan ko na rin ng guard at reception just in case may maghanap sa akin na sabihing wala ako. Baka kasi may magpapadala na naman ng pagkain sa akin. Good thing at wala naman itong lason kung hindi tsak na tigok na ako ngayon. I decided to stay in a hotel just few blocks from my condo. Good evening, princess. How's everything? Are you feeling better now? Tanong ni Mom sa akin at giniya ako papuntang living room. Do you wanna eat first? I'm good, Mom. Sagot ko. Hoping to be better, gusto ko sanang idagdag pero pinili ko na lang na tumahimik. Halatang pag-alala sa mukha ni Mommy and it somehow makes me feel guilty. She should not be stressed lalo na ngayong malalaki na kami pero heto ako't may tinatagong sikreto sa kanila. It's really a big problem. Hindi lang ma-stress si Mom, baka mahimatay pa ito kapag nalamang ang nag-iisang anak niyang babae ay nauna pang ikinasal sa mga kuya niya. Looking at my mother, she's aging but still she's the prettiest. Walang makakatalo sa ganda na isang Elise Valderrama. Kaya nga head over heels si Dad sa kanya hanggang ngayon. Kahit nasa bahay lang ito nakapustura talaga. Siguro sa kanya ko din naman ang pagiging maarte ko. Are you sure baby? I can ask Nana to prepare your favorite. Dagdag niya pa pero umiling ako. I'm full. Nag-start na rin ako mag-diet. Baka kasi isang kataramang sermon galing kay Fiona ang sasalubong sa akin pagbalik ko ng Paris. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Mommy bago niya ako niyakap at tinalikan sa ulo. Nakakonsensya na talaga ako. Kailangan ko na talagang maging matured sa mga decision ko sa buhay. At least, kahit sa ganitong paraan man lang, magiging proud ang mga magulang ko sa akin. Hindi ko nadadagdagan pang problema nila. Do you want to tell me what's bothering you, princess? Bigla akong kinabahan para kasi may naman ang tanong ni Mommy. Does she knew something? Oh my gosh, wag naman sana. I'm not yet ready. What do you mean, Mom? I asked trying to act normal but deep inside my heart is beating so fast. Tinignan niya ako sa mata. Hinaplos niya pang buko gaya ng ginagawa niya sa akin noong bata pa ako. Nothing baby, I just want you to know that you can always tell me everything. Kahit ano pa yan princess. Mommy is always ready to listen and understand you. Gusto kong maiyak dahil parang may ibang ibig sabihin ang bawat salitang binibitawan ni Mommy. Pero hindi pwede dahil mahahalata niyang may problema ako.
Tomorrow is Kuya's wedding and I don't want to cause ruckus before his wedding day. I know that I don't spend much time with you and your brothers, but please know that I am doing my best to be the best mother I can be. I love you and your Kuya's anak. Malambing na sabi nito saka ako kinabig palapit sa kanya. She hugged me so tight and it warms my heart, feeling the love of my mother. Kahit naman hindi kami palaging nagkakasama, alam kong mahal na mahal kami ng mga magulang namin. I love you too, Mom, I replied and hugged her back. I will miss this moment with my mom. I already informed Fiona and the other that I'll be coming back to Paris. Sakto naman dahil may bago daw akong offer, kaya siya tumawag sa akin noong nakaraan. After Kuya's wedding, I will inform them that I'll be going to Paris. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako magstay doon. Bibisita na lang ako dito kapag bakanting schedule ko. Who's that car, ma'am? Naisipan ko itanong. May lumabas kasing isang Range Rover sa garahe namin kanina. Hindi ko na nakita kung sinong nasa loob kasi tinted to. Oh, that's your Tita Stella? Nakangiting sagot ni Mom na tila may pinapahiwatig. Am I being funny? Kasi kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Oh, what's with that smile, Mom? Nakanguso kong tanong sa kanya pero kinakabahan ako dahil baka sinabi ni Sungit sa mama niya ang tungkol sa kasal namin. What if? Oh no, nothing, princess. Napag-usapan ka kasi namin ni Tita Stella mo kanina. Nangunot ang noo ko sa sinabi ni Ma'am. Anong topic? As far as I can remember, hindi pa kami nakita ni Tita Stella ngayong malaki na ako. Do you remember that she's the one who treated you when you were bullied during your high school days? Napaisip ako and then I remember that incident with Wilma and her friends. Hinanap ka nga niya kanina dahil gusto kanya makita. Natigilan ako sa sinabi ni Ma'am. Ako gusto niya makita? Bakit? Hindi bale. After you Kuya's wedding, magkikita pa rin naman kayo ng Tita Stella mo. She invited us for a dinner with your Tito Morgan kasi aalis sila buong pamilya papuntang States. Baka matatagalan sila doon kaya kailangan nating makapagkita sa kanila bago sila umalis. Madami pang sinabi si Mom pero hindi ko na ito maintindihan. Lutang ng aking isipan sa mga sinabi niya. Una, dinner with his family. How would I react in front of them? Lalo na't may sekreto kami na anak niya. Second thing is aalis na pala sila, papunta sa ibang bansa? Ito ba yung emergency na sinasabi ni Zeus? Hindi man lang niya nabanggit sa akin. Sa bagay, sino ba naman ako para sa kanya? Aaminin ko na saktan ako sa aking nalaman, pero anong karapatan ko? Kasalan kami sa papel at pinapaanan ko na nga. Hindi na rin kami nagtagal mag-usap ni Mom. We need to rest para fresh kami bukas sa kasal ni Kuya Conrad at ni Jopay. I know he will be there tomorrow because he is Kuya's friend. Kaya kailangan kong umarte na hindi ako apektado sa presensya niya. Nanatili ako sa loob ng sasakyan hanggang sa hindi pa dumating si Jopay. But I can see him from afar looking so serious at parang nahinahanap. He's one of Kuya's groomsmen. He look handsome in his dark suit kahit parehas lang naman sila ng kulay ng suit sa iba at pang mga kaibigan ni Kuya. Ewan ko ba pero nag-stand out talaga yung kagapuhan niya sa iba. Isa pa sa dahilan kaya ayaw kong lumabas ng sasakyan dahil nandun ang mga maingay na kaibigan ni na Kuya at for sure pagtitripan na naman nila ako. I don't want to be annoyed on my Kuya's special day. Just not today. Sa ibang araw na lang. When I saw Jopay's bridal car coming doon pa lang ako lumabas. Nakita ko na pating siya sa gawi ko but I pretended that I didn't see him. Pero kahit pa man hindi ako lumingon sa kanya, dama ko intensidad ng mga titig niya sa akin. Good thing at yung mga hikis na nilagay niso sa akin ay malabo na. May mangilan-ngilan na medyo dilaw pero carry lang, nilagyan ko na to ng concealer. Tumabi ako sa ibang mga bridesmaid, si Daphne lang na best friend ni Jopay ang kilala ko. Siya nga at hindi nakapunta sa Belmarie. Matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakikita. Wala na akong balita kung ano nangyari sa buhay niya pagkatapos nito umalis bilang sekretary ni Kuya. Nadine, kamusta? Si Luke ang unang bumati sa akin. He's smiling pero hindi abot sa mga mata yung ngiti niya. I'm fine, Luke. Thanks for asking. Simpleng sagot ko sa kanya. Hindi na rin ito nag-usisap at nagpaalam na. Akala ko siyang partner ko pero hindi pala. Siya palang head ng security ngayon. Lumapit lang pala ito sa akin para bumati. Baby girl, long time no see ha? As usual, ang maingay na si William. Inirapan ko siya kaya pati si Simon Mamon ay nakitawa din. Akala ko ba bumait ka na dahil si Major na yung bodyguard mo pero parang lumala ka pa ata princess ha? Si Simon na nakangising humarap sa akin.
This is what I'm talking kaya ayokong lumabas ng sasakyan kanina. The brutes will make fun of me. Mang-isip bata kahit ang tatanda na. Hoy, wag niyo awayin ng Reyna ni Zeus. Pag yun magalit, lagot kayong dalawa. Si Ethan na kunwari kumakampi sa akin, pero hindi naman talaga. Nag-apiran pa mga ito na akala mo talaga yung nakakatuwa sa mga pinagsasabi nila. Madami pa silang sinasabi, kaya halos tumirik na yung mata ko sa kakairap. Maaga talaga ako magkaka-wrinkles kapag parati kong nakikita ang mga to. Stop annoying my sister. Inaaway ka ba nila, princess? Si Kuya Roland na humalik pa sa ulo ko. Gusto ko sana magsumbong pero alam ko namang binibiro lang nila ako. Yun nga lang, pikon talaga ako sa kanila noon pa man. Wala dude, nilalambing lang namin si princess dahil matagal din namin hindi nakita yan. Depensa ni William. Inirapan ko sila but deep inside masaya ako dahil alam kong mahal ako ng mga kaibigan ni na kuya. They treated me as their sister maliban na lang kay masungit na gurang. Nakapwesto na kami dahil inanunsyo na ng coordinator na magsisimula ng kasal. Si Samaniego hindi lumapit sa pwesto namin pero kanina pa ito nakatingin. Kausap niya si Gabby pero alam ko sa akin si Zeus na nakatingin. Siguro pinag-uusapan nilang seguridad sa paligid. I thought si Simon Mamon kung makakapartner dahil hindi naman ako umatan sa practice kahit isang beses. Pero nang tumugtong ng piano para magsimula, biglang tumabi sa akin si Zeus. Walang nagsalita ni isa sa mga kaibigan ni Zeus. He's not talking as well. Seryoso lang ang mga mata nitong hindi ko mabasang emosyon. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Hindi rin gumagana ang utak ko, parang bigla na lang itong nablangko. After how many days ngayon na ulit kami magkita at parang wala lang sa kanya siya pa talagang lumapit sa akin. When it's our turn to walk, I froze when he held my hand and put in his arms without saying anything. Gusto kong tanggalin ang pagkakahawak ng kamay ko sa braso ni Zeus, pero nakapigil ang isang kamay nito dito. Diretso at seryoso lang kanyang tingin para ako napapaso. Princess, go! Si Ethan na nasa likod namin. Hindi ko na malay na nasa pwesto pa rin pala kami at napalingon ng iba sa amin. I'm sorry wife, but I won't let you go. Mahinang usal ni Zeus pero dinig na dinig ko. Hindi ko alam pero ang lakas pa rin ang dating ni Zeus sa akin despite everything he did to me. Princess, ulit ni Ethan. Doon pa ako nahimasmasan at nagsimulang maglakad. Para ako nakalutang sa ere. Dahil ko pang lasing sa nararamdaman ko ngayon. You're tied to me forever, Han. Muli ni Zeus na sabi habang naglalakad kami. Hindi pa rin ako sumasagot pero pakiramdam ko unti-unting pinipig ang puso ko. Nasasaktan ako sa mga pinagsasabi ni Zeus. Dahil ibang sinasabi niya sa pinapakita niya sa akin. I have to control my emotions dahil kung hindi, baka ako pang dahilan na magkagulo sa kasal ni Kuya. Inalalayan niya akong maupo. Siya lang ang tanging naghatid sa akin sa upuan ko. Kaya alam ko nagtataka sa mga kinikilos niyang mga kaibigan nila ni Kuya, pati na ibang dumalo. Bago pa ito tumalikod, tumitig pa ito sa akin. I can see some hidden emotions in his eyes. I just know what it is. You are mine, Mrs. Samaniego, he whispered. Hindi ko na lang alam kung narinig ba ng mga katabi ko, pero ako klarong-klaro sa pandinig ko. Parang tinatambol ang puso ko sa sobrang bilis na pagtibok nito. Iniwan niya ako nakatulala sa aking upuan. Yumuko ako upang itagong aking nararamdaman. Nanghihina ako na hindi ko alam. Gusto kong umalis pero hindi ko pwedeng iwan ang kuya ko sa mahalagang araw ng buhay niya. Natigilan ako nang marinig kong kanta. Inangat kong aking ulo at hinanap ko kung sinong kumakanta na sana hindi ko na lang ginawa dahil ang malamlam na mga mata ni Zeus ay nakatingin sa akin. His midnight black eyes is looking at me gently na tila may nais iparating. Gusto kong iiwas ang aking paningin pero parang may puwersang humila sa akin para tumingin sa kanya. Nagsisimula ng manikip ang dibdib ko at naiiyak ako habang nakatitig sa mga mata niya. I know that the song is for Kuya Conrad and Jopay pero ibang dating ito sa akin. Bumalik sa alaala ko kung paano kami nagsimulat kung paano sa isang iglap natapos ang lahat. I really thought I'm okay after how many days of being broken pero hindi pa pala. Ang sakit-sakit pa rin ang aking nararamdaman. Sunod-sunod nang pumatak ang aking mga luha at napakalakas pang aking paghikbi. Kaya napalingin sa akin si Daphne. Marahan niyang hinaplos ang aking likod para pakalmahin ako. Maybe she's thinking that I'm too emotional for Kuya and Jopay pero hindi yun para sa kanila. Naiiyak ako dahil sa lyrics ng kanta. Zeus is still looking at me. I don't know kung dahil lang ba sa luha sa aking mga mata pero napansin kong nanunubig din ang mga mata niya. Is he crying? What are those tears for? Ang dami ko pa palang hindi alam tungkol sa kanya. Sobrang bilis ng lahat ng mga nangyari sa pagitan naming dalawa.
Nawala na hindi man lang kami nabigyan ng panahon na kilalanin ng isa't isa. The whole duration of the ceremony I was just crying. Lalo na sa exchange of vows ni Kuya at Jopay. I'm so happy that Jopay accepted. My brother kahit gaano pa kalaki ang naging kasalanan nito sa kanya. They are destined for each other. Napaisip ako, kung hindi niya ba ako iniwan after noon, ano ba kami? Am I that shallow? Tama bang desisyon kong lumayo sa kanya? Maybe it's the right thing to do. If siya talagang nakatadhana sa akin, my love will lead me back. Nadine. Natigil ako sa paglalakad papunta sa sakyan ko na biglang may tumawag sa akin. Kahit hindi ako lumingon, kilala kong boses ni Jesus. Ilang gabi ko itong napapanaginipan. Ilang gabi akong umaasa na sana'y hanapin niya din ako. Gaya ng paghahanap niya sa prinsesa niya, pero walang nangyari. Walang Zeus na dumating. Hindi ako mahalaga sa kanya at kailangan kong tanggapin yun. I'm just an ordinary woman for him. Walang halaga. Can we talk? Mahinang sabi ni Zeus. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento't sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.